Alam niyo naman, every time na makakapagpadami tayo ng halaman, masarap sa pakiramdaman, no? Ito, malaki tong isa na to. Pili tayo ng tatlong malalaki para doon sa abas. Ganyan. Spray nyo lang siya ng ganyan para mag-moist lang yung kanyang mano. Tapos eventually po, ayan, meron na siyang mga bagong baby. Dalawa po yung dako na yan. Hello everyone, this is Sir Misuna of Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, propagation time tayo ngayon, ano? At napili ko tong halaman na to kasi nagulat ako dun sa aking propagations nito, no? Alatsamba lang pero naging successful, ano. Ito po yung tinutukoy ko, isang uri ng peperomia. Pamilyar ba kayo dito? Ito ang peperomia watermelon at magpapadami tayo dyan sa pamamagitan ng leaves lang, ano. At kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga po, ang saya-saya ko kasi alam niyo naman, every time na makakapagpadami tayo ng halaman, masarap sa pakiramdaman, no? Ito po yung tinutukoy ko, yung ating peperomia. Pamilyar ba kayo dito sa halamang ito? And yan, tinawag siyang peperomia watermelon dahil nga po dun sa hugis po nung kanyang mga dahon at disenyo, no? Yung pabilog po niyang hugis na parang watermelon, pati po yung mga print sa dahon. Pakita ko siguro sa inyo na malapitan. Ito ang peperomia watermelon at ganyan po yung kanyang pinakadahon, ano? Parang bilog na pakuan, no? At gustong gusto ko to. Before, nag-alaga ako to, talagang medyo mahal kasi pricey pa yung presyo nun eh. And hindi ako makabuhay-buhay, ano. And siguro ngayon tackle natin kung bakit ako nagkaroon ng ganito kalash, ano. Kasi yan, malash na yung aking peperomia. Pero medyo maliliit nga lang yung dahon niya. Pero at least buhay siya, no. Dati, ginagawa ko pag nagpaparami nito, through stem, ano. Tapos kinakat ko yung stem, tapos ayan, wina-water propagations ko, pwede naman. Pero nagsubok din po ako nung kinakat, no, yung mga leaves, no. Pero itong isa na to, aksidente lang po, naputol yung ating mga dahon ng peperomia. And ang ginawa ko is nilagay ko po siya, no, sa isang paso. Pinatong lang natin, ano. Pero laking gulat ko na itong halaman na ito ay na yung dahon po na nilagay natin sinuplingan ng mga dahon, ano. Pakita ko siguro sa inyo. So ito pong ating side na to ng garden, dyan po nakalagay yung aking mga peperomia, no. Okay po sila dito dahil maganda po yung sinag ng araw na kukuha dito. Filtered lang po siya, tapos napaka bright lang, ano. Yan po yung bigay natin sa kanya. Tapos pag halimbawa po matutuyo na lupa, tsaka lang po didiligan. Tapos ito po naaalansikan din ng mga ulan, ano. Kaya maganda siya, no. Kasi hindi po mapakit yung dahon niya, nagiging lush. And dito ko po pinatong sa gawin na to yung ating yan plants. Kunin natin to at papakita ko sa inyo yung nangyayari dito sa ating pagpapatong, no. So kumuha lang tayo ng isang dahon. Ito po yung pinaka dahon niya. Tapos ipinatong lang po natin dyan, siniksik lang natin yung pinagputulan natin ng stem, ayun po sa ilalim, ano. Tapos eventually po, ayan, meron na siyang mga bagong baby. Dalawa po yung dahon na yan kasi ito monstera itong nakalagay dito, propagation ng monstera, pero pinatong lang natin dyan. Ayan po, meron na namang tumubo, ano. Actually dalawa po yung tumubo, ayun. So napakaganda, no. And ganyan yung gagawin natin ngayon, magka-cut tayo, no, kasi nga dahil napaka-effective nung ginawa natin. Talagang sobrang dali lang po nito, no. As in sabi ko nga sa inyo, kahit hayaan nyo na lang po yung plants, wala nang mga ICU, walang kung ano-ano, tutubo po yan, ano. Subukan natin dito sa ating malago na yan, watermelon. Tapos
Yan, para makapagparami tayo kasi marami na rin yung mga leaves nito. And siguro kuhanan natin ng mga malalaking leaves ano. Para na sa gayon, yan, makapagpadami tayo ng ating halamang watermelon. So, simulan na natin yung pagpapadami nito. And yan, ikat natin siya, no? Ito malaki tong isa na to. Pili tayo ng tatlong malalaki para dun sa aso namin. Dalawa lalagyan natin dito naman isa, no? Ito rin malaki, yan. Pwede natin yan. And subukan natin dito may mga sirang dahon. Pwede rin po yan yung mga sirang dahon nyo. Kung gusto nyo itrim nyo na kasi yan yung pwede nyo rin gamitin, ano? Ito mga sirang dahon, yan. Kasi minsan hindi na maganda sa paningin natin kasi sirang dahon na siya. Pwede rin po yan, oh. Oh, yan. And kuhanin na rin natin yan, isama na natin, ano. So ayan po. And ito pa, meron pang isa dito. Flash naman tong ating ano, yan. Putulin lang natin siya, no. Yan. And ayan. So ganito lang po. Kita nyo, ayan, no. Pinaka pinutol natin, ganyan lang kalaki, tapos ganyan lang natin. Yan, ilubog-lubog lang natin ganyan. And ayan, ganyan, ilubog lang natin ganyan yung ating mga dahon. O, ito pa, meron pa dito. Ito yung mga sira nating dahon, pwede natin ganyan, no? Yan. Kahit ipatong nyo lang yan, ano, patong nyo lang siyang ganyan, basta nakalubog lang yung pinaka, at iyan yung pinag-cut natin ganyan, nakalubog lang sa lupa. Tapos okay na yan. And yan, kuha pa tayo naman dito sa isa lang siguro ang kunin natin. Ito nasa ilalim. Yan, ano, kita nyo, look, yan, ganyan lang, oh. Lagay lang natin ganyan, tapos lagay lang natin ganito, isang maliit siguro. Yan. So ayan, kita nyo, ayan, nilubog ko lang dyan yan, no. Tapos ayan. So eto na po yung ating mga pinakadahon na pinutol, ano. Sabi ko sa inyo, ang bilis lang ng propagations na ito, no. Hindi kayo maghihirap. Putol, lubog lang, ganun. Tapos meron lang kayong sprayer, o spray nyo yan, ganyan. Spray nyo lang siya ng ganyan para mag-moist lang yung kanyang mga lupa, no. O, ganyan lang ang pagdidilig sa kanya. Pag natutuyo na yung lupa, mag-spray lang kayo na mag-spray. Tapos lalagyan na natin to dun sa pwesto, no. Humanap kayo ng pwesto na bright lang, shaded bright area, no. Maganda na yan, okay na yan, mabubuhay na po yung inyong mga peperomia, no. So yan, makakapagpadami na kayo katulad nitong atin na pinatong lang natin. Pero ayun, ang kita nyo, napakaganda, oh. Diba, buhay na. Ito, pag medyo lumaki-laki pa, ita-transfer na natin sa panibagong paso, ano, ita-transplant tayo. So yan po yung ating napakagandang peperomia watermelon. Ang pag-aalaga niyan, paano ba? When it comes to potting mix, gusto po nito kasi ang peperomia parang malapit yan sa succulents, ano yan, parang kapamilya nila. So fast training na potting mix, importante po. Tapos pero yung kanyang light requirements iba dun sa mga usually succulents na nakikita natin, ano, na talagang gustong-gusto nung araw, no. Pero this one, light lang po yung araw, pwede siya. Tapos tubig, no, kailangan wag matutuyuan ng tubig, ano, para mas maganda, no. So ayan po yung ating watermelon peperomia na pag-aalaga dyan, ano. And kapag nagleg-leggy na siya, pwede nga siyang ikat para maging compact uli siya, no, at parang lumago, ano. So yan po yung ating halaman for today na pinropagate.
So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog at nakita nyo na yung napakasimpleng pagpapadami nitong halamang peperomia watermelon. Kung meron kayo niyan, simulan nyo na yung paggupit at pagpatong dahil malay nyo, pagkatapos ng pagpatong, mga anak na yan at pagkausbong na yung inyong mga halaman. Maraming salamat sa inyong panonood ngayong araw na ito at sa lahat ng mga nagla-like at share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung pigantong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search lang po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP and this is Hermes Sunao nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!